Sir, ano po yung mga salient features nitong amendment to the Philippine Cabotage Law? Basically, under the law, yung mga international shippers, ngayon, makaka-co-load sila. Dati kasi, so if they kung meron, alimbawa, kung gusto nila i-ship sa ibang lugar, kailangan ibababa muna nila yung shipment sa pier and then ililipat sa local shipper. Ngayon, ang pwede nilang idiretso sa destination nila. So makaka-save tayo. So aim po nito na pababain itong shipment, itong cost ng shipment, sir. Ito pong Philippine Cabotage Law or this amendment, how will this benefit po yung domestic shippers naman? Well, sa domestic shippers, I don't think wala namang effect sa kanila masyado kasi maliit kalaki yung volume. So kasama naman sila sa usapan at kasama sila sa mga committee meeting. So sa tingin namin hindi naman sila apektado masyado. Ang end result nitong bill ay bababa yung presyo ng ating mga bilihin. So essentially, sir, pinapapasok po natin yung foreign ships or foreign shipments po dito sa ating bansa. How will this affect naman po yung ating local shipping industry? Kagaya ng sinabi ko po kanina, hindi naman siguro masyadong apektado dahil ang main provision dito ay co-loading. So under co-loading, yung mga shipments na halimbawa destined for another area, hindi na kailangan ibaba. So limited din yung scope ng shippers dito sa loob ng bansa. So hindi din completely liberalized. It should be noted that it's more just to make it a little more efficient. But are we ready for foreign competition? Hindi naman completely foreign. Actually, sa totoo lang po, hindi naman ko-compete masyado dahil in some cases, yung volumes naman hindi naman ganun kalaki. And they're limited lang yung scope ng liberalization. So, in fact, nag-agree na rin yung mga local shippers sa bill. So, wala naman kaming nakikitang problema in terms of local shipping industry. So, ito pong amendment na to, applicable lang po ba to tonnages or ano po ba to, blanket coverage? It's blanket coverage. It has more to do with the policy regarding co-loading. So yun. So shipments that if they wanna drop off at another port, pwede na. Dati bawal. Sir, correct me if I'm wrong, but some people are saying, or some members po nitong domestic shipping industry, na yun daw pong when it comes to tax, mas meron pong may advantage, yun pong mga foreign ships. Paano po ba natin may iwasan na magamit po itong amendment po na ito sa batas para hindi po halimbawa yung domestic shipping ng foreign flag para po halimbawa ay maka-evade po sila ng tax? Well, regarding the taxes, kinonsult naman namin yung mga local shippers at sumangayon naman sila sa mga tax. And for them, nung kinausap naman namin, sinabi naman nila na halos walang effect masyado yung itong version ng cabotage bill sa kanilang negosyo. So sa tingin namin, hindi naman magiging issue po yan. At ang end result lang naman ng act na to ay bababa ang presyo ng ating mga shipments and therefore bababa ang presyo ng ating mga bilihin. Well, good news po yan kasi sa ngayon, di po ba, Congressman, ito pong ating, kapag halimbawa ay magpapadala po kayo ng cargo from halimbawa dito sa Manila, Davao, halimbawa, mas mababa po or mas mataas kumpara kung halimbawa gagamitin po ninyong transshipment point ang Taiwan papuntang to the same destination. With this bill, sa estimate po ninyo, gaano po ang ibababa po ng presyo ng shipment? It's hard to say exactly, no? Pero sa tingin ko naman, malaking bagay kasi yung cost ng double handling medyo malaki rin. You can go as high, the fraction of your cost that's added sa double handling ay medyo malaki. Kaya sa tingin ko, hindi ko rin masasabi ko exactly ng percentage ang pagbaba ng presyo ng ating bilihin, but definitely bababa siya. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang chairman ng House Committee on Trade and Industry, si Representative Mark Villar.